Yun, okay mga ka-best friend, at welcome back na naman dito sa ating channel. At syempre maraming mga nagtatanong sa atin kung gaano ba ka-kondisyon itong ating trike at kung gaano katahimik yung andar ng makina. So yun, sa vlog na ito mga ka-best friend ay paparinig ko sa inyo yung andar ng ating makina after natin siya napalitan ng langis ng Bajaj at yung tune up. So ito yung pinagawa natin at naging tahimik yung ating makina. So ito, paparinig ko sa inyo yung andar ng ating trike. So syempre, unang-una, pasubscribe naman ang ating channel guys. At pakiclick ng notification bell sa baba at click nyo po yung all. So paparinig ko sa inyo yung andar ng ating chariot. So napakatining na ito, as in sobra pa sa brand new yung tunog niya. Okay, start natin. Yan. Paparinig ko sa inyo mga ka-best friend na ganito katining kapag oil ng Bajaj yung ginamit natin. So, yan. Namatay pa siya kasi nga first starting ko at malamig yung makina. So, yun ganyan po katining yung makina ng ating trike. Yan, paparinig ko sa inyo guys. Yeah. Yun So napakatining ng makina natin. Yan. Yan po yung andar niya. So dinaig pa yung brand new. Yan. Bagong tune up kasi, and then yung langis niya talagang nagustuhan ng makina natin yung langis niya. Kaya ang feeling niya magandar, no? Pag yan ay nakastart na, hindi na po yan mamamatay hanggang kahit ilang oras pa yan. Tuloy-tuloy na po yung andar niya. Yung minor niya, sakto lang yan. Hindi gana mabibrate yung ating makina kasi pag tinasan mo yan, mababibrate. At pag binabaan mo ay mamamatay din. Yan tining. So ito pala yung tinatawag na reverse gear. Ito yung atrasabante para mag-atras yung ating chariot. Ito naman yung cross joint. Ito naman yung meron siyang fitting para sa grasa. Ito yung nilalagyan ng grasa para hindi agad-agad masira. So yung pagkambyan nito, paglikod atras, pagkambyan sa harap ay abante. Itong maliit na to. Ito naman yung gear shifter natin, yung mismong kambiyahan natin mga ka-best friend. Yan. So ito naman yung handbrake. Yan, ito yung ginagamit natin pag tayo ay magpaparada. Ito yung iangat natin. Yan. So at least mapamiliarize na yung yung ating trike, no? Pag may narinig kayo ditong kalansing o yung tunog na parang lata na tumatagliting, walang iba po yun kundi yung muffler. Yung muffler doon, mayroong bracket yun, baka lumuwag lang, tingnan nyo sa baba. At higpitan nyo na lang para hindi na maingay, no? Yun ang nag-iingay doon. At yung hindi naman yung muffler, ito po yung air cleaner, no? Yung air cleaner kasi medyo manipis yung bracket niya, kaya natatanggal yan. May bracket yan sa loob dito pag tinanggal mo itong cover. Yan. Yan. So hindi na po yan mamamatay yung chariot, tuloy-tuloy na po andar yan. Yan. Ito rin pala mga best friend, yung atrasabante natin meron itong 100 ml na gear oil. Ang pagpalit niyan, sabay din po yan sa change oil ng makina natin. Doon natin siya isasabay para laging sariwa yung makina, yung langis o yung gear natin para laging kondisyon, no? Okay. So tuturo ko pa sa inyo yung ibang mini-maintenance natin dyan. Ito naman po yung malaking bilog na yan o yung parang box, yan po yung high and low, no? Diyan nakakonect yung low gear. Kapag kinambyan natin yung low gear doon sa right side ay ito yung nag-transfer ng gear para maging low gear yung ating trike. Katabing yan, sunod niya na i-differential yung kadugtong niya. Okay, turo ko sa inyo yung high and low gear.
Yan. Okay guys, no? So, ito naman yung high and low gear. Yan. Ginagamit ito lang sa akyatan, yung talagang sa tingin mo ay hindi talaga makakyat yung trike. Ang katulad ng kargado, loaded, tapos iakyat mo sa mataas na daanan. Ito po yung binababa, no? And then, pag ibababa mo to, make sure na nakahinto ka. Huwag mo siyang ibababa ng tumatakbo kasi baka mabungi yung gear mo dun sa low gear, biglang pasok ng gear dun sa transmit nya. Yan, ito po yung high and low gear shifter. Yan, importante ito sa mga loaded, kargado at ahonan. So ito lang po ito ginagamit. Tandaan nyo, huwag nyo gagamitin ito sa palusong, masisira po yung gearbox nya pag ginamit nyo sa palusong ito. Yan po yung unang-unang tandaan ninyo. Yan lang po yung may bahagi ko sa inyo. And then ito naman yung ating brake. Yung system ng brake nito ay naka tube. Yan. So naka-tube yung system niya papunta dun sa likod. Yan. Ito naman yung tube na papunta sa bawat side ng ating tire o yung ating gulong. So yung brake system natin dito more on brake drum. Pag sinabi nating brake drum siya, ayun po yung parang may brake shoe siya. Yan, may brake shoe sa loob. Kaya ito yung nagdadrive. Ito yung humahatak, humihila para magpreno yung bawat side ng gulong. So dito rin ina-adjustan yan mga ka-best friend. Kailangan balance po yung pag-adjust nyo dito at sa kabila. Kasi pag hindi balance ay pag pinapreno mo, minsan nauna yung kabila. Pagka nakasagad ay pwede po kayong gumewang. So dapat balance yung yung pag-adjust, no? So sa mga hindi pa marunong mag-adjust, pwede kayo pumunta sa Casa ng Rusi, doon nyo po pa-adjustan. Sila po yung marunong mag-adjust nito ng adjustment, no? So tuturo ko sa inyo kung paano na rin ang kung paano ba siya magiging palitin na. Pag ito, yung adjustment nyo nakasagad na dito, it means malapit na rin yung brake shoe nyo mapudpud o yung manipis na. Pero pag ito nakadikit pa dito, nakalabas pa hanggang dito, makapal-kapal pa yung brake shoe nyo. So yun, pagka mahina yung return ng pedal dun sa ating brake, gagawin nyo, lagay kayo ng return spring. Ayan, oh. So naglagay ako dyan ng return spring para bumalik agad itong ating pedal o yung brake pedal natin. So dito tayo maglalagay yan sa ilalim, then connect natin dito sa chassis nya para mas matibay. So dalawang spring yung nilagay ko dyan guys. Yan talaga, mas matibay na yan kasi dalawang spring na. Ang tawag dyan return spring. Yan. So dun yung muffler na yon, yung malaki na yon, yun minsan yung maingay, kumakalansing, minsan nahuhulog yung silencer niya kaya maingay. Ang gagawin nyo dyan, baklasin nyo at ipaayos nyo sa muffler man. Yan. Ito ay nakamulye. Pag passenger type, nakamulye. And then plus nung shock absorber, no? Kaya hindi siya matagtag. Pero pag ito ay cargo type, katulad ng isa, ayan, yung isang trike natin, cargo type yon, kaya wala siyang shock absorber, no? Mulye lang po siya, kaya matagtag. Ito naman kasi passenger type, pang tao, kaya meron itong meron siyang shock absorber, kaya hindi siya matagtag. Okay. So okay, ang oil nito ay 1 liter. Ang nilalagay dito ay 1 liter lang na oil sa kanya ating makina. Yan, so maraming nagsasabi sa atin yung makina natin ay malaki. So natural po dahil ito po ay 175cc. Then yung carburetor natin, compact lang po yan doon sa mga Team X at iba pang mga motorcycle na katulad ng yung ditangke, no? So 150, 155 Team X pwede po dito. Compatible po yung carburetor. Okay, yung air cleaner o yung airbox nya, nilinisan po yan every 10 kilometers ang natakbo natin. So pag wala tayong 10 kilometers or wala tayong odometer,
pwede nyo pong linisan yan every 6 months o kalahating taon para mas maganda yung pasok ng hangin doon sa ating loob ng makina, no? So okay, and then next natin dito sa ating tangke, makikita natin meron diyang oil maintenance ang nakasulat dito. Papakita ko inyo, ito yung oil maintenance. Yan, 1000 ml o 1 liter yung ating engine. Yung ating gear oil naman 90, number 90 sa lahat ng gear oil natin, number 90. Yan. So every 1000 kilometer yung reading nitong Atras Abante bago tayo magpalit, o siguro sufficient na dyan yung 3 months na biyahe natin bago natin siya palitin. Every 3 months, good na yun. Then every 2000 kilometer reading naman itong high and low o yung dual na high and low. Pag sinabing dual guys o yung high and low niya, yun po yung sinasabi natin kanina na ginagamit sa unan, yung ito yung binababa, yan po yung high and low. So nasa ilalim din yan, bali 350 ml din na number 90 rin na gear oil. Ito naman yung number 3, ito po yung tinatawag na differential, no? Importante yung differential kasi yan yung nagbibigay ng hatak o yung may connection yan sa makina, kaya importante yan na yan laging kondisyon. So yan po yung differential, bali 1000 ml din yan o 1 litro na number 90 na oil. Yan po yung ilalagay natin dito. So sundin lang po yung nakalagay dyan. Syempre warning dito, lagi din suot dapat yung helmet pagka naka-try kayo dito. Yan nakalagay dito, read, ayan, read owner's manual carefully. Ayan, magsuot ka ng helmet. Ayan, ayan yung nakalagay dyan guys. Okay, at least may natutunan naman kayo dito sa pag-maintenance ng ating trike. So marami kasing gustong kumuha nito, kaya kailangan ay laging kondisyon mga ka-best friend. So yun, thank you for watching. Thank you at marami na kayong natutunan sa ating mga vlog mga ka-best friend. Thank you for watching guys, no?